Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Huwebes, ika-6 sa buwan ng Hunyo 2024. Pasada Balita. Pagdedeklara bilang national security threat ng Pogo, ipinanawagan ng isang senador. Pasada Balita. Sinasabing utos na paglipat ng halos 50 milyong pisong COVID fund sa PSDBM, hindi na maalala ni dating Pangulong Duterte. Pasada Balita. Nahar rumagasa kasunod ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, US President Biden iniutos ang paghihigpit sa mga migrante. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, ekonomiya ng bansa posibleng lumago ng 6% sa ikalawang quarter ng taon. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Kings Montessori at Arellano lamang sa Shakey's Girls Volleyball Invitational League. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Hinimok ni Senator Risa Ontiveros ang National Security Council na irekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdedeklara sa Philippine Offshore Gaming Operators bilang national security threat. Ginawa ng senador ang rekomendasyon sa gitna ng executive session ng Senate Women, Children, Family Relations and Gender Equality Committee, kasama pa ang ibang government agency. Umaasa ang senador na gagawa ng hakbang ang mga ahensya lalo na't lumalakas ang basihan na national security threat ang Pogo. Sinabi pa ni Senator Ontiveros na napag-usapan din ang link analysis ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF at ang illegal revenue flows ng mga Pogo. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ng Senate panel ang sinalakay na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Sa isa sa mga nakaraang pagdinig, sinabi ni Senator Ontiveros na ang Pogo Hub sa Bamban, Tarlac ay posibleng sangkot sa surveillance activities at maging sa pag-hack ng ilang website ng pamahalaan. Pasada Balita. Nasagip ang 137 dayuhan at Pilipino sa sinalakay na Pogo Center sa lalawigan naman ng Pampanga. Kaugnay nito, 157 sa mga ito ay mga Chinese o Chinese national, Vietnamese, Malaysian, Myanmar national at Korean. Habang 29 naman sa mga ito, pawang mga Pilipino. Ayon kay spokesman Winston John Casio ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, kasama nila ang CIDG, Special Action Force ng PNP at ilang pulis sa pagsasagawa ng search warrant operation laban sa compound ng Lucky South 99 sa Friendship Highway sa Angeles City. Ito'y matapos maglabas ang search warrant laban sa Pogo ang Malolo City RTC Branch 14 dahil sa ulat na may nangyayaring human trafficking, torture at scam sa nabanggit na lugar. Pasada Balita. Aabot naman sa 367 million pesos ang halaga ng mga ari-arian ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo.
Batay ito sa nakasaad sa Statement of Asset, Liabilities and Net Worth ng alkalde noong Disyembre 2023. Mayroong 177.5 million pesos na net worth at 189.633 million pesos na liabilities o pagkakautang si Mayor Guo. Nakalista rin sa SALE ng alkalde ang 9 nitong ari-arian. 6 sa mga ito nasa Marilao, Bulacan, 2 sa Bamban at 1 sa Capas, Tarlac. Pasada Balita. Nanindigan naman si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Amelia Leal ang kanyang tunay na ina at hindi ang Chinese national na si Li Wenyi. Sa kanyang liham na ipinadala sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, inamin ng alkalde na kinakasama at business partner lamang ng kanyang ama, si Li Wenyi. Muli ring binigyang diin ng alkalde na Pilipino siya, sabay giit na hindi siya espiya ng ibang bansa. Aminado rin si Mayor Guo na mayroon siyang mga kapatid na iba-iba ang lahi na ayaw niyang madamay sa mga kontrobersyang kanyang kinasasangkutan. Pasada Balita. Pumalag si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa mga aligasyong ipinupukol laban sa kanya. Sa kanyang ipinadalang liham sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, maring itinanggi ni Mayor Guo na may kinalaman ng kanyang ama sa money laundering. Dagdag pa na alkalde, hindi siya protektor ng pogo, kasabay ng pagigiit na wala siyang kinalaman sa anumang krimen. Binigyan din ni Mayor Guo na lehitimong negosyo ang Baofu na mag-umpisa ito at hindi niya alam na may mga kaso at illegal na gawain ng kanyang mga spokesman Casio na may ilan ding tinotorture at pinagtatatadyakan at pinagpapapalupa ng mga baseball bat. Habang natuklasan din ng mga otoridad na isa sa mga torture victim ang na kanilang hinahanap ay namatay na. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, nagdulot ng aksidente o ng perwisyo ang lahar sa mga residente ng La Castellana dahil sa mga pag-ulan kasunod ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Binaha ng malasimentong lahar ang mga kalsada at maging ang Baji Falls, sinasabing naapektuhan din. Pinayuhan naman ng lokal na pamahalaan ng Canlaon ng mga residente ng 8 apektadong barangay na huwag munang bumalik sa kanilang mga tahanan habang naghihintay na ang LGU ng update sa aktibidad ng nasabing bulkan. Nananatili namang suspendido ang mga trabaho sa La Castellana. Pasada Balita. Samantala, malinis na maiinom na tubig ng mga residente na apektado ng pagputok ng Mount Canlaon, pinatitiyak. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Kailangan tiyakin ng pamahalaan na magkakaroon ng access sa malinis at mainom na supply ng tubig ang mga residente na apektado ng pagputok ng Mount Canlaon. Ito ang binigyan diin ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Sinabi ni Tolentino sa DSWD na maaring kontaminado ang supply ng tubig sa mga komunidad na nakaranas ng ashfall mula sa bulkan. Kaugnay nito, kailangan anyang masiguro na magkakaroon ng maayos na koordinasyon sa mga local water district para masigurong malinis ang supply ng tubig. Tiniyak naman ng DSWD na nire-review na nila
ang mga kasalukuyang kasunduan na meron sila sa mga water district utilities sa lugar. Base sa inisyal na datos ng DSWD, nasa 2,000 individual mula sa 16 na barangay sa Negros Occidental at 4 na barangay sa Negros Oriental ang apektado ng pag-aalburuto ng Mount Canlaon. Tinatayang nasa 1,400 na individual naman ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa kaugnay na balita, nilinaw ng PVOX na hindi na muling pumutok ang Bulkang Canlaon mula nang mag-alboroto ito noong Lunes ng gabi. Sa panayam ng DWIZ, ipinaliwanag ni PVOX Director Tarcito Bacolcol na dahil sa pag-ulan, nagkaroon ng lahar sa ilang mga lugar sa Negros Island. Sa ngayon anya, nananatiling nakataas sa Alert Level 2 o Increasing Unrest ang Canlaon Volcano. Pero yung mga volcanic materials na na-generate, anong sumabog ito noong June 3, pwede pong ma-remobilize ito as lahar deposits. Kikita po natin yung mga pictures. May mga, kasi umuulan ngayon sa Canlaon Volcano at sa La Castellana, may mga pictures tayo na nakikita na nagkaroon ng lahar. So itong lahar, ito yung pinaghalo-halong abo at bato ng bulkan at tubig na bumabagsak mula sa dalisdis ng isang bulkan at dumadaan ito sa mga river channels. Kaugnay ito, patuloy na pinag-iingat ni Director Bacolcol ang publiko, partikular ang mga residente na malapit sa Bulkang Canlaon. Paalala natin sa ating mga kababayan na huwag pumasok doon sa permanent danger zone. At kapag malapit po kayo sa mga river channels, gusto kong paalalahanin ang lahat na kahit tayo ay nasa labas ng 4-kilometer permanent danger zone, mayroon pa rin tayong panganib na mga lahar kung tayo ay naninirahan malapit sa mga ilog na nagmula sa mga bulkan ng Canlaon. Yan po ang tinig ni PVOX Director Tarcito Bacolcol sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Naitala ng PVOX sa ikalawang pinakamataas na sulfur dioxide emissions matapos sumabog ang Bulkang Canlaon. Batay sa inilabas na bulletin ng PVOX, umabot sa mahigit 4,000 tons per day ang SO2 emissions ng nasabing bulkan na itinuturing na second highest SO2 emissions mula sa Bulkang Canlaon. Una nang sinabi ng PVOX na patuloy ang pagtaas ng SO2 gas emission ng bulkan na mas mataas sa background emission na 300 tons per day. Ayon pa sa PVOX, nakaranas ang bulkan ng mas mataas sa seismic activity sa huling 24 oras na may mahigit 50 naitalang lindol. Nanatili namang nakataas ang Alert Level 2 bunsod ng patuloy na tinatawag na volcanic unrest. Pasada Balita. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental kasunod ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Ayon kay La Castellana Mayor Rumila Nicor Mangilimutan, 6 na barangay ang naapektuhan ng pagsabog ng bulkan at nandaang mga residente naman ang pansamantalang nanunuluyan ngayon sa mga evacuation center. Bukod pa rito ang mga napinsalang pananim at mga naapektuhang alagang hayop sa naturang bayan. Sinuspindi na ng lokal na pamahalaan ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan, maliban na lamang sa may kinalaman sa paghahatid ng basic health services, disaster preparedness at iba pang serbisyo. Binigyan din ng alkalde na layo nitong matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado, gayon din ng kanilang mga pamilya, maging ng publiko. Pasada Balita. Nagbabala naman ang Civil Aviation Authority sa mga flight operator na iwasang lumipad malapit sa Bulkang Canlaon. Kasunod ito ng pagsabog ng nasabing bulkan kung saan itinaas na ang Alert Level 2. Ayon sa CAAP, posible pa rin pumutok ang Bulkang Canlaon na siyang ikapipinsala ng mga eroplano. Epektibo ang inilabas na abiso ng CAAP mula Hunyo 5 hanggang alas 9 ng umaga
Git ng dating presidente na kung isasaalang-alang ang mahalagang halaga o malaki ang halaga ng inilipat na pondo, mas gugustuhin niya bilang isang abogado na ilagay ito sa isang memo. Depensa pa ng dating Pangulo dahil nahihirapan na ang pamahalaan na humanap ng solusyon kung paano po protektahan ang mga health worker noong panahon ng pandemya. Ipinag-utos niya na gawin na ng lahat ang kanilang makakaya. Magugunit ang nais si Senator Risa Ontiveros na mapabilang si dating Pangulong Duterte sa iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman matapos ibunyag mismo ni dating Health Secretary Francisco Duque na inutusan House Committee on Human Rights, ngunit ipinabati ni dating Executive Secretary Salvador Madialdea na hindi niya ito nakita noon o hindi niya nakita noon ang nabanggit na datos. Pasada Balita! Hiniling ng ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs na payagang mag-imbestiga ang International Criminal Court dito sa bansa. Sa pagdinig ng House Committee on Human Rights, ipananawagan ni Gina Christine Pascual, ina ni Joshua Laksamana, na sinasabing nanlaban na maramdaman ng mga mamabatas kung paano sila naghirap sa kanilang mga anak. Dagdag pa ni Ginang Pascual, pinatay at pinaratangan ang kanyang anak na sangkot sa iligal na droga. Hiniling naman ni Ginang Dalia Cuartero, ina ni Jesus Cuartero, na napatay sa drug bust operations kahit wala sa watch list, na masuportahan ang ICC at mapanagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasada Balita! Nilinaw naman ni House Committee on Human Rights Chairman at Manila Representative Benvenido Benabante Jr. na walang kinalaman ang International Criminal Court sa ikinakasang pagdinig sa mga kaso ng extrajudicial killings sa war on drugs ng mula 35% ang ipinapataw na taripa sa imported na bigas. Ayon sa leader ng Kamara, dahil sa tapyas taripa at direktang pagbebenta ng imported rice ng pamahalaan sa pamamagitan ng Kadiwa Centers, asahan na ang unti-unting pagbaba sa retail price para sa mga consumer. Ang pagsisikap anyang maibaba ang presyo ng bigas ay naaayon sa layunin ng Administrasyong Marcos na gawing abot kaya ang mga pangunahing bilihin. Nilinaw pa ng leader ng Kamara na hindi dapat mangamba ang mga lokal na magsasaka na mabawasan ang tulong na kanilang natatanggap mula sa pamahalaan sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, alinsunod sa Republic Act 11203 o ang Rice Tarification Law. Pasada Balita!
Samantala, umaasa ang minority bloc sa Kamara na agad na mararamdaman ng publiko ng epekto ng pagbabawas ng taripang ipinapataw sa mga imported na bigas. Ayon kay House Deputy Majority o Minority Leader at Basilan Representative Mujib Hataman, ang bigas ay buhay para sa mga Pilipino, ngunit sa presyo nito ngayon, hirap na ang mga kababayang makakain ito dahil sa taas ng presyo ng nasabing produkto. Gayit pa ng kongresista, ang presyo dapat ng bigas ay kakayanin kahit pa ng pinakamahirap na Pilipino. Nabatid na inununsyo ng NEDA na inaprubahan na ng Pangulo ang pagbaba ng taripa sa imported na bigas mula sa 50% mula sa dating 35%. Pasada Balita. Oras! 25 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. Sa palitan ng piso kontra dolyar na maaaring makaapekto sa presyo ng bigas. Batay naman sa monitoring ng PSA, patuloy na bumabagal ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Pasada Balita. Samantala, tinawag ng grupong Federation of Free Farmers na pananaksak sa likuran ng 3 milyong magsasaka sa bansa ang pagbabawas ng taripa sa bigas ng 15%. Ayon kay FFF National Manager Raul Montemayor, tinanggalan ng NEDA ang mga stakeholder ng industriya ng pagsasaka ng tunay na konsultasyon at due process. Paliwanag ng grupo, kalimitang may pagdinig ang Tariff Commission kapag may panukalang baguhin ng taripa at ibibigay ang rekomendasyon sa NEDA Board. Dagdag pa ni Ginoong Montemayor, hindi nasunod ang nabanggit na proseso bago ibaba ng 15% ang taripa sa produktong bigas. Pasada Balita. Kumpiyansa ang mga rice retailer mula sa Pasig City Mega Market na kayang pababain ang presyo ng bigas matapos na aprubahan ang bawas taripa sa mga imported na bigas. Ayon sa mga vendor, nasa 60 pesos ang kada kilo ng ilang imported rice, maging ang variety ng Coco Pandan mula Thailand at Vietnam. Aminado rin ang mga rice retailer na hirap silang maibaba ang presyo ng bigas sa 50 pesos kada kilo dahil mahal din ang singil ng kanilang suppliers. Gayunman, sinabi ng mga nagtitinda na posible lamang maabot ng pamahalaan ng 29 pesos na kada kilo ng bigas sa oras na maibalik sa mga pamilihan ang NFA rice. Pasada Balita. Wala ng direksyon ang pamahalaan na palakasin pa ang lokal na produksyon sa Pilipinas. Ito ang binigyang diin ni Senate Chairman Rosendo So matapos na aprubahan ang bawas taripa sa mga imported na bigas. Sa panayam ng DWIZ, piniliwanag ng Senate Chairman na tataas pa sa susunod na taon ang importasyon sa bigas dahilan upang mawala ng gana ang mga lokal na magsasaka na magtanim at malabong maabot ang sapat na supply ng bigas. Matatandang umabot sa 3.8 million metric tons ang inangkat na imported rice.
wala nang direksyon ang ating gobyerno na palakasan ang ating local production. Remember, 5 years ago, ang in-import lang natin 1.5 million. Ngayon, umabot na ng 3.8 million metric tons. Nice. Kung tuloy-tuloy ito, taas pa yung importation niya, kaya namin aabot ng 4 million metric tons itong taon pa lang. So next year, laki pa yung import na mangyayari. In which, talong maraming tatanim sa ating bansa, mababawasan yung area, hindi rin makakatulong dun sa production natin, yung tinatarget natin na self-sufficiency. Dagdag pa ni Chairman So na walang katiyakan na mapapababa ang presyo ng mga agri-products kahit bumaba ang taripa sa mga produkto. Kagaya niya, yung karne ng baboy, binababa. Bumababa yung presyo sa palengke. Yung karne ng baboy, di ba, mataas pa rin. So, yung mechanically deboned chicken, for example, yung taripa niyan dapat 40. Ngayon, nasa 5% ulit. Kaya hindi naman bumaba rin yung produkto na, yun ang sinasabi natin, walang iyakan. No? Yung pagbaba ng presyo, mas bumaba yung tarif kung may assurance na bababa yung presyo. Yan po ang tinig ni Senate Chairman Rosendo So sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, Agriculture Department nakipagpulong na sa mga stakeholder para talakayin kung paano mapapababa ang presyo ng bigas. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Nagsagawa ng pagpupulong ang Department of Agriculture kasama ang mga stakeholders ng rice industry upang alamin kung papaano maibababa ang presyo ng bigas sa merkado. Ito ay bilang bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na makahanap ng mga paraan upang mapababa ang presyo ng pangunahing pagkain sa bansa. Alinsunod na rin ito sa nais ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maging mas abot kaya ang presyo ng bigas na magpapabawa sa pasanin ng mga mamimili, lalo na ng mga ordinaryong Pilipino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tumaas ang pandaigdigang presyo ng butil mula nang ipagbawal ng India ang pag-export ng non-basmati rice noong Hulyo ng nakaraang taon. Bukod pa dito, ang pangamba sa kakulangan ng supply dulot ng El Nino phenomenon at mas mahinang palitan ng piso kontra dolyar na nagpataas din sa presyo ng imported rice. Ikinabahala rin ng departamento ang mataas na presyo ng butil na nagpalala sa inflation ng bansa matapos lumagpas sa target range ng Central Bank dahilan ng pagpapanatili sa mataas na interest rates ng Monetary Authority. Dahil dito ay sinimulan na ng gobyerno ang trial selling ng bigas sa halagang 29 pesos kada kilo sa mga piling kadiwa centers kung saan ay iminungkahi rin ng Department of Finance ang pagbawa sa imported tariff ng bigas at sakali namang mapanatili ng gobyerno ang mas mababang presyo ng bigas sa bansa, magre-resulta ito ng unti-unting pagbaba ng presyo ng butil sa pandaigdigang merkado. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, yung mga naghahanap po ng trabaho, hinikayat ng DOLE na lumahok sa idaraos nilang job fair. Detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Hinimok ng Department of Labor and Employment o DOLE yung mga naghahanap ng trabaho na lumahok sa isasagawa nilang job fair sa Araw ng Kalayaan, June 12, taong kasalukuyan. Ito ay sa ilang mall sa Metro Manila kung saan naabot sa 31,350 na local at international na trabaho ang pwedeng applyan. Nabatid na nasa mahigit 500 employers ang makikilahok sa isasagawang Kalayaan Day Job Fair. Maaring magtungo sa ilang mall sa Caloocan, Manila, Pasay City, Pasig, Marikina, Mandaluyong, Las Piñas, Taguig at Quezon City. Ang mga interesadong aplikante ay kinakailangan magdala ng maraming kopya ng resume at iba pang dokumento o requirements
maaari namang bisitahin ang Facebook page ng DOLE NCR para sa ibang impormasyon at iba pang alok na trabaho. Ang hakbang na ito ng Department of Labor and Employment o DOLE ay upang matulungan yung mga job seekers na makahanap ng trabaho at mapababa rin ang unemployment rate kung saan huli itong naitala sa 3.9% noong buwan ng Marso. Ito sa Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, tayo po'y pinalad na makakausap sa kabilang linya si dating Senator Antonio Sani Trillanes. Sen. Magandang umaga po. Johnny Bañez po, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Magandang umaga po sa inyo, kasamang John. Alright, At sa unang-una ating sa mga lahat, listeners. unang-una sa lahat po, Senator, maraming salamat po sa pagkakataon. Direct to the point na katanungan, marami pong nagtataka bakit ngayon lamang po ang pagsasampa ninyo ng kaukulang reklamo laban kina dating spokesman Harry Roque at vlogger na si Byron Cristobal o lalong kilala bilang Banat Bay, Sentry. Dahil po nung nakaraang administrasyon, kontrolado po nila yung hudikatura at nung panahon na yon, ang nagsasalita niyan ay si Duterte at yung mga vloggers, no? Ngayon, nitong Marcos administration bigla nila ulit nilabas yan, yung ganyang statement na binenta ko raw yung Scarborough, kahit na ilang beses ko na ipiniliwanag ito, at alam nila na hindi ito totoo, kaya ngayon, kinasuhan ko na sila. At yung iba naman, yung mga nauna, nung panahon ni Duterte, nag-expire na po, ano? Kumbaga na prescribed na. Alright. Kaya ito, mga bagong sinabi, kaya covered nung prescriptive period. Okay. Kaya ngayon po, kinasuhan ko sila, 10 yan sila lahat. Alright. Ano po ang quote-unquote mensahe ninyo, Senator Sani, sa hakbang na ito? Ito po ay sana magsilbing tanda ito sa kanila na hindi ka pwedeng basta lang na maninira ng kapwa na walang basihan, na hindi totoo. Tapos kasi ganito po, ganito yung pagiging malicious niyang allegation na yan. Binintang nila yan ulit sa akin, for 12 years na binibintang yan walang basihan. Ulit ako ng ulit ng paliwanag. Pero ito, nilabas nila ito sabay-sabay dahil umamin yung China na meron silang secret agreement with Duterte. Alright. Okay. At sinabi na pinagbabawalan na ayusin yung Sierra Madre. Kumbaga talagang disadvantageous sa ating bansa. Opo. Ngayon, para malihis yung issue, ako ngayon ang pinagbintangan Alright. na alam nilang hindi totoo. Produkto po ng malikot na isipan ng ilang mga kababayan natin at mga nagko-question, yung timing para daw po maging relevant ka lang dahil mukhang meron ka raw balak na bumalik sa politika, Senator. Alam niyo po, next year pa election, Tsaka, ngayon nila sinabi Okay. yung timing nasa kanila. Di ba? Kumbaga, they can think all they want, nung final ko yun sa Quezon City Office of the Prosecutor, ando doon po yung media, tinanong po ako, sinagot ko po. Ganun lang po kasimple yun. So walang kinalaman ito sa sinasabing pagbabalik politika mo, Sen? Una po, ang plano po natin takbuhan ay local position, pagiging mayor ng Caloocan. So wala pong connection yan, national issue yan. At in a way, masasabi mo, para malinis ko yung pangalan ko. Kasi sinisira nila Parang ako yung ginagawang traidor na itong si Duterte ang traidor. Opo. So So talagang kinukonfirm nyo na tuloy na yung pagtakbo niya sa Kangkalo. We're almost there. Konti pa tayong inaayos. Pero halos buo na po yung ating isipan. Alright. Last question. Ano po reaksyon nyo? May ikling pahayag nyo kaugnay doon sa posibilidad na ipatawag ng Kongreso
si dating Pangulong Duterte at si Senator De La Rosa kaugnay sa issue naman po ng sinasabing EJK. Ano po yan? Magandang balita po yan. Ito ay isang opportunity na matanong sila directly. Apo. Pero malaki ang duda ko na sisipot yan. Maraming gagawing alibay yan. Si Bato de la Rosa, of course, may interparliamentary courtesy. Opo. Oo. So may alibay siya. Si Digong naman, baka kung ano-anong medical emergency sabihin yan, para lang malusutan yan. Apo. Kasi Alright. hindi harap yan dyan. Alright. With that, Senator Trillanes, layunin ko pong gusto pang marami itanong pero kinakapos po ako sa oras due to technical difficulties. Maraming salamat po sa pagkakataon, Sen. Good morning. Good morning po. Maraming salamat po sa inyo, John. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, si dating Senador Antonio Sani Trillanes. So narinig nyo direct from the horse's mouth, almost 100% ang kanyang desisyon na sumabak sa lokal na pamumuno sa lungsod naman po ng Caloocan. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. At ito pa, ang satellite office at specialty clinics po ng PCSO mas lumalawak. Narito po ang report. Para patunayan na ang bawat taya may kawang gawa, laging mayroong bagong programa ang PCSO. Ayon kay Dr. Ruel Aparato, Division Chief ng PCSO Medical Services Department, na patuloy nilang pinapalawak ang satellite office sa iba't ibang panig ng bansa para mas maraming mga Pilipino pa ang matulungan. Yung pong atin namang satellite clinic division, kami po may, yung po ang hawak po, kami po may hawak ng medicine donation program, yung ating medical and dental missions, at saka yung ating patient transport vehicles, yung kinikwento nyo kanina na door to door. Oo. Yun po yung ating pangatlo, yun po yung ating pharmacy laboratory, yung may hawak po na ating mga binibigay na mga gamot. At in the future, kasi inaayos na po namin na magkakaroon na rin po ng laboratory services ang PCSO. Wow! Mayroon na ring 11 specialty clinics ang PCSO. Ayun, sa ngayon, 11 na po ating specialty clinics. Ito na po yung mga natawag natin cardiology sa puso, endocrinology sa mga endocrine, yung mga sakit sa thyroid, sa diabetes, ENT, yung ears, nose, and throat, para sa mga specialista para sa tenga, leg, at saka sa throat, gastroenterology sa gastro, tinatawag natin yung mga GIT, gastrointestinal tract, yan, Okay. mga liver, pancreas, dinadala ng mga pagkain. Susunod po yung ating panglima naman ay yung nephrology, ito po yung sa kidneys. Meron tayong neurology and psychiatry sa mga sakit sa utak, sa mga nerves, Yes. saka yung obstetrics gynecology, alam niyo yan, sa mga buntis, sa mga tres ng babae. Ophthalmology po para sa mata, tapos may orthopedic po tayo sa mga buto, kasuan, pulmonology sa lungs, at saka urology sa daanan ng ating AM. Yun po yung kidneys, ureter, bladder. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Oy, oras Abay, 12 minuto na lamang. 8:00 na ng AM. Pasada Balita. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Tinapos ng King's Montessori School ang kampanya ng Santo Tomas sa kanilang 21-25, 25-19 at 25-21 na panalo sa Shakey's Girls Volleyball Invitational League kahapon sa Paco Arena. Shahana Lieses ay may 14 puntos para sa Lady Vikings at umakyat ang kartada nila sa 2-1 at nakasama nila ang Bacolod Taytung sa top 2 sa Pool C papasok sa knockout rounds.
Shekena Lieses nagdagdag ng 11 puntos para sa Montessori School. Ang Santo Tomas bumagsak sa 1 and 2. Sa ibang mga laro, Lyceum panalo sa Chiang Kai-shek 25-16, 25-13 sa Pool A, habang ang Arellano nagwagi sa Lasal Sobel 25-21, 17-25 at 25-20 sa Pool B. Panoorin ang Shakey's Girls Volleyball Invitational League. Witness an electrifying showcase of talent, teamwork, and sportsmanship as the best young athletes from across the region come together to compete in this thrilling event. Don't miss a single moment of the excitement. Tune in and watch the matches live at Paco Arena and also via following channels: Facebook, Shakey Super League, TikTok at Shakey Super League at sa kanilang YouTube channel. Games will also be live in Smart Livestream app, free and open to all networks. Also available on Smart Sports at Puso Pilipinas. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Tayong pahabol na balita dahil si Pangulong Marcos biyaheng Mindanao ngayong araw na ito. Patrol 13, Gilbert Verdes. Gilbert. Tutulak patungong Mindanao si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ito'y para mamahagi ng iba't ibang ayuda sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya, partikular ang mga pinaka-apektado ng El Nino phenomenon. Ngayong umaga, pangunahan naman ni PBBM ang pamimigay ng assistance sa Davao del Norte Sports Complex sa Tagum City. Inaasang makakasama rito ng Pangulo sina Secretary Anton Lagdameo Jr., Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr., Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, House Speaker Martin Romualdez, Acting Governor Di Carlo Uy, City Mayor Ray Uy at iba pang local at government officials. Samantala mamayang hapon naman mga magsasaka at mangingisda pa rin at kanilang mga pamilya ang magiging benepisyaryo ng pamamahagi ng tulong o ayuda ni Pangulong Marcos na gaganapin naman sa Davao del Sur Coliseum sa lungsod ng Digos. Bahagi pa rin ito ng mga hakbang ng Administrasyong Marcos para maibsana ang pasanin ng mga sektor na pinaka-apektado ng matinding tagtuyot na hanggang ngayon na hindi pa rin tuluyang nakakabangon. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Maaaring lumago ng mahigit 6% ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang bahagi ng taon. Ito naman ang paniwala ni economist Aris Dacanay dahil bumuti ang paggastos ng pamahalaan at yung tinatawag na base effects. Ayon kay Dacanay, mas mataas ang posibleng iunlad ng ekonomiya ng bansa mula Abril hanggang ngayong buwan mula sa naitalang 5.7% na paglago noong bahagi ng taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Inanunsyo mismo ni US President Joe Biden ang paghihigpit sa mga asylum seekers mula tumawid sa Mexico. Ayon kay President Biden, epektibo agad ang nasabing kautusan kung saan hihigpitan ng mga border guard ang pagbabantay dahil mahalagang kumilos na laban sa mga illegal migrants. Matatanda ang binatikos si dating US President Donald Trump si President Biden at sinabing naging pabaya ito kaya't bumuhos ang mga migrante sa nasabing bansa. Pasada Balita. At sumayin nyo isa naman pong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Ang tabayanan na po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras, halos eksakto yung punto. Alas 8 na ng umaga. Bye! Woo! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ
DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada, Pasada, Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.